Hey, what's up sa inyo mga ka-bowlers? What's up sa inyo mga kapito? Sa mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong vlog natin, sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials para sa ating mga kapito. So ngayon ay araw ng Webes ngayon dito, ah, alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas. At nandito ako ngayon sa Antipolo City. Nandito na tayo sa Pilipinas para sa ating kaalaman ng mga subscribers natin, ng mga followers natin na nandito sa Pilipinas. So mga followers, mga kapito, roblog lang ulit tayo, Nag-roblog lang tayo. Kukwentuhan lang tayo regarding sa mga ilang katanungan ng mga subscribers natin, ng ating mga followers sa Facebook tungkol sa pag-o-officiate o pag-referee, okay, ng mga kabaro natin, mga baguhang referee at yung veteranong referee. Okay, so pag-usapan natin yan. Kasi may mga nagtatanong sa atin ng mga baguhang referee ngayon na bakit daw iba-iba yung mga hand signaling ng mga kabaro natin pagdating sa pag-o-officiate. So, meron talaga yan. Iba-iba talaga yung way ng mga hand signals nila, So karaniwan yan mga kapito, makikita natin yan nung nakaraang World Cup, okay, at yung ngayong Asian Game, okay, sa FIBA. So mapapansin natin dyan, yung mga ibang referees, iba-iba yung way ng pagde-demonstrate nila ng mga hand signals, pero hindi naman lahat, okay. May mga iilan na pagkakaiba-iba. So talakayin natin yung mga pagkakaiba-iba ng mga hand signals na yan at kung ano-ano ba. Okay? So yan, pag-usapan natin yan. Katulad na lang example mga kapito, sa lahat ng mga baguhang referees dyan. Pero bago tayo magsimula, bago natin talakayin yan, lagi natin tatandaan mga kapito na wala namang problema sa tinatawag ng mga ilang mga hand signals ng mga referees regarding sa mga infractions, okay, or sa mga violations. Basta nandoon yung tinatawag na tama, okay, yung tamang epekto ng tinatawag ng hand signals nila, okay na yun. So it doesn't matter kung mayroong ibang way na mga hand signaling sa mga referees. Hindi na yon ganun kalaking kaimportante as long as naipapakita ng isang referee ang kanyang hand signals, okay, according doon sa infraction or yung violation. Kung nandoon naman talaga yung tinatawag na tama na pag-hand signals, so it doesn't matter kung paanong way niya na ginawa yun. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano. May mga examples, kung ano yung maaalala lang natin. So, mapapansin natin sa mga FIBA referees noong nakaraang World Cup at saka ngayong mga Asian Games regarding sa tinatawag na infraction na fouls. Okay? Kapag tumatawag yung ibang referee ng foul, mapapansin natin, of course, tatawag yan ng foul. At kapag nagkaroon ng tinatawag na act of shooting, okay, yung mga normal na referee o yung mga talagang sumusunod sa tinatawag na pamantayan ng mga hand signalings, kapag nasa AOS o tinatawag na act of shooting, sumisignal na yan ng 2. Hindi pa nakikita pumapasok ang bola, sumisignal na yan 2. At kapag nakitang pumasok ang bola, saka lang sisignal yan ng tinatawag na counted. Okay? Pag counted yan, of course, automatic yan, +1 free throw. Ano yung mga hand signal? Yung ibang referees, ibang lahi, na nasasanay, o kumbaga, talagang ina-idolize nila yung mga NBA referees kasi once na tumawag yung ibang referees regarding sa infraction ng foul, na may act of shooting tapos tinatawag na mabilis ang pacing ng laro, mabilis ang pagbagsak ng bola, doon sa ring, pagtawag yan ng foul, kumakaunted yan ng ganyang signal lang. Okay? Makapansin natin yan kapag yung ibang lahi, yung tinatawag nating mga negro, yung mga maiitim na lahi, sila mag-demo ng counted. Which is, allowed naman yon. Okay? Wala namang problema ron kasi ganun lang ang pag-way nila ng pagtawag, okay, pag-hand signal ng infraction ng foul as accounted. So wala rin pinagkaiba yan ng tinatawag na kapag nagpapatrowing ang isang referee. So maraming way kung paano mag-hand signal ng throwing
ang mga referees. Meron dyan, siyempre, pag throw-in during dead ball situation, okay, pag hand signal yan, siyempre, magpapathrow-in yan, magbibigay yan ng bola, either yan iabot, or sa pagkapag malayo, binabounce sila ang bola, and then, magbibilang yan, ang tinatawag ng 5 seconds. And once na na-receive na ng player, ng kakamping player, or ng player sa loob ng basketball court, ang bola, ang common na hand signal ng mga referees ay babagsak niya ang kanyang kamay, signal na simula na yung oras. Okay? O yung tinatawag na game clock at saka yung shot clock pag binabaan niya na yon. Kaya mga bowlers, mga kapito, pero yung ibang referee, ang hand signal niyan sa throw-in, habang nagbibilang yan, pag nakita niya na-receive na or na-touch na ng player ang bola sa loob ng basketball court, sumisignal yan ng ganyan na lang. And then, sa kanayan, tatakbo at mag-start na tinatawag na proper officiating ng mga referees. Okay mga bowlers, mga kapito, ganun din yung ibang mga call, ano? May mga iba-ibang way din sila kung paano nila dinedemonstrate ang tinatawag na mga hand signaling. So may tayong mga subscribers nagtatanong na okay lang ba yun, yung mga bagong referees, ano? Kasi syempre pagdating sa pag-aaral ng mga hand signals sa FIBA, ano, doon sa tinatawag na mga manual ng OBR at saka ng OBRI, may mga manuals doon na sinusunod. Syempre kung yun nasusundin natin, hindi natin makikita yung talagang original, ayun tinatawag na tama na nakademonstrate doon sa tinatawag na aklat ng FIBA doon sa actual. Iba yung ibang mga referees mag-hand signal, pero ganun pa rin yun. Yung pa rin yung way na ipinapaabot nila, okay, sa mga hand signaling. Okay mga bowlers, mga kapito. So, it doesn't matter kung paano mag-hand signal yan, kung paano mag-iba ang way ng mga hand signaling ng mga referee sa loob ng basketball court. Kaya nang sinabi ko, as long as napapakita yung tama, okay, yung tamang hand signals na maiintindihan, okay, ng mga coaches at ng mga players. Okay mga ballers, mga kapito, so wag natin bigyan ng malaking katanungan o wag natin bigyan ng masyadong focus regarding sa mga hand signalings kasi iba-iba nga minsan yung way ng mga kabaro natin, yung mga kapito natin regarding sa mga hand signals sa loob ng basketball court. Okay mga bowlers, mapapansin natin yan. Panoorin natin yan minsan sa mga, ngayon, yung ongoing Asian Game, okay, at yung mga ibang liga na matataas na liga, mapapansin natin dyan, pagkakaiba-iba ng way ng mga hand signals ng mga referees. Okay mga bowlers, mga kapito, so yan, kung may mga ina-idolize kayo, meron kayong mga hinahangaan ng mga referees, the way na mag-call sa NBA, okay, sa PBA, sa FIBA World Cup, ngayon ongoing Asian Games, walang problema doon mga ka-bowlers. Kaya natin bigyan ng malaking problema. It doesn't matter. Okay? As long as yung posture mo sa loob ng basketball court, naipapakita mo. Okay? Yung tamang hand signalings, may iba-iba man ang way ng pag-hand signals natin. Kasi binibigyan lang ng mga ibang referees ng medyo, kumbaga, maganda sa tingin ng mga tao sa way ng paggalaw ng katawan nila sa loob ng basketball court. Ay mga bowlers, mga kapito, so yun ang ating mixing vlog ngayon regarding dun sa nagtanong na subscriber natin regarding sa mga hand signals na yan. So basically, pag-aralan natin yung mga hand signals, yung mga talagang proper hand signals, and then kapag na-develop ka na ron, it's up to you na lang kung magkakaroon ka ng ibang way ng pagtawag o pag-hand signals, paggamit ng mga hand signals sa loob ng basketball court as long as naludoon yung tinatawag na talagang tama. Okay? Na pagde-demo. It doesn't matter na maiba ang ibang mga hand signals. Basta naludoon, pinapakita pa rin ang tinatawag na infraction. Ano? Yung hand signal lang infraction or bang violation.
Ay mga ballers, mga kapito. So yun, ating mixing vlog ngayon sa araw na to, no? So, pipilitin natin na mga pag-vlog si Uncle B at makatulong sa mga maliliit na referees, sa mga baguhang referees na ngayon pa lang pumipito at sumusuporta sa ating channel, ano? At salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo, no? Lalong-lalo na sa ating mga solid subscribers dyan. At syempre, sa mga followers natin dun sa ating Facebook page. Mga ballers, mga kapito, so dito ko natatapusin ang ating mixing video regarding sa pagpapaliwanag kung ano ang tamang hand signals na dapat na ginagawa ng referee. So lagi niyong tatandaan, ulitin ko, it doesn't matter, basta as long as pinupoint niya talaga roon yung tinatawag na fundamentals ng hand signal o yung tinatawag na basic hand signals na nakasulat o makikita natin doon sa tinatawag na libro ng FIBA, OBR at saka OBRI. Mga kabalors, mga kapito, shoutout na lang sa lahat ng mga subscribers natin dyan, mga solid followers natin dyan, sa mga kabaro natin. Lagi sinasabi ni Uncle B na mag-iingat kayo lagi. Saan man kayong panig ng mundo naroon, alagaan ninyo ang inyong sarili, stay healthy, at good luck sa mga pagpito at pagtakbo. Okay mga kabowlers, mga kapito, so dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.